tayo din mga kapatid, tayo din ay umiyak sa Panginoon. Amen? Tayo ba ay umiyak sa Panginoon? Amen! Praise God. Hallelujah. Revelation chapter 12. Tayong lahat ay magbasa, magbukas. Verse 1 hanggang 5. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she being with child cried, traveling in birth, and pain to be delivered. Amen. Nandiyan pa kayo mga kapatid? And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads, and 10 horns, and 7 crowns upon his head. Verse 4. And he still drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour a child as soon as it was born. And she brought forth a child, who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up into God and to his throne. Amen? Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita, Panginoon, na aming binasa ngayong umaga. Dakilang Diyos, ikaw po ang magayad at ikaw po ang kumilos, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, ang Espiritu Santo ang siyang mangusap ngayong umaga sa bawat puso na rito, dakilang Diyos. Hallelujah. Ang aming pangungusap ay patungkol sa bayan ng Israel. Hallelujah. At sa mga hintil, Panginoon, na kung saan sila ay nakabilang sa mga biyaya na binigay mo sa amin, Panginoon. At salamat sa aming lingkod. Hallelujah. Walang iba ang Apostol Pablo, dakilang Diyos, na binigyan mo ng kapayagan according to this mystery, Father God. Hallelujah. Teach us, Lord. Hallelujah. And let your word reveal in our midst, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Let's bless our people right now, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bring us into your image, Father God. Not the image of the beast, but your image. Hallelujah, Father God. Hallelujah. Makita ang larawan ng imahe ng aming Panginoon Kristo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Ang bawat isa, Panginoon, ngayong umaga, bigyan mo ng bukas na pangunawa. Hallelujah. Hallelujah. At wisdom, knowledge, Father God, na nagmumula sa iyo, Panginoon, to know all the mysteries that work in us, Father God, in these last days. Salamat po, Panginoon. Ang biyaya mo ay sumagana sa umagang ito. Sa bawat kapatid namin narito ngayon, Panginoon, maging man namin bisita. Lord, buksan mo po, Panginoon, ang bawat puso na narito, Panginoon, at ikaw po ang kumilos sa buhay nila sa bilang Diyos. Gamitin mo lamang akong maliit na lingkod bilang tagapagsalita ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah, upang kami lahat, Panginoon, ay makarinig ng iyong tinig. Upang kami, Panginoon, ay mabuhay sa iyong harapan, dakilang Diyos. Kagaya ng aming ayong lingkod na si Lazaro. Even in it, he was in a grave, Father God, but to hear his voice. Hallelujah. He rose up from the grave, Father God. Salamat po, dakilang Diyos. Ang magang ito ay pinagkatiwala namin sa iyo. Ito po aming samot dalangin na may pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat na magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat. So, ang oras natin ay nagmamadali. So, siyempre ako naman ay hindi magmamadali. Sapagkat nainiwala ako na kayo ay hindi tatayo hanggat hindi maunawaan ang mga iwagan ng Panginoon. Amen? Praise God. Nakagaya ni Daniel, na kung saan si Daniel ay naghangad kung ano ang interpretation doon sa kanyang panaginip, his dreams about the beast. Amen? Praise God. Tutukan natin ang ating mga katabi, mga anak natin. Hallelujah. Magkaroon tayo ng tikuning sa bawat isa sa atin. Pero bago yun, mga kapatid, mayroon akong testimony sa inyo na ang panahon natin ngayon, yung ministry of the fivefold, at yung ministry ng prophet, and then the ministry of yung ministry na binigay ng Diyos sa bawat manggagawa ng Diyos sa uling panahon, ay nagkakaroon sila ng eye to eye. Do you agree that? Amen. Amen. Nagkakaroon sila ng eye to eye. Ano ang nakikita ng prophet for those last days? Ganon din ang nakikita ng fivefold ministry in these last days. Amen. Hallelujah.
So, I would like to quote Brother Branham's message about this. Hallelujah. So, nangyayari sa buhay natin na kung saan ay dinadala natin ang ating mga anak, lahat, kongregasyon, hallelujah, papunta doon sa imahe ng Diyos. Amen? At hindi natin hinahadlangan ang kanilang paglago. At gusto natin na sila lumago at hindi lang tayo ang lalago. Amen? So, ito ang question ni Brother Branham, isang magagawa ng Diyos kay Brother Branham. So, sana ano to. Ito ay the second book of COD, Volume 2, page 966, paragraph 256. So, sana ay ma-take note nyo yan. Ito ang karakter na binigay ng Diyos sa bawat lingkod na sumusunod sa propeta. Amen? At ganoon din sa ating panahon. Sabi niya, Brother Branham, should we go to the other church even when they disagree with you? Sabi niya, Brother Branham, pwede ba kami pupunta sa ibang iglesia na kung saan ay against sa'yo? Ang sabi niya, sure. Malaki na sinabi niya na sure. No. Jesus, when they disagree with Him, go ahead. Kahit na nag-disagreement sa'yo, kailangan ka pa rin pumunta. Ang sabi niya, kailangan nyo pa rin pumunta. We notice here, say, should we go to another church that disagree with you? Yun ang tanong. Sure. I am not only a people on the beach. You know, there's just another godly man anywhere. I hope I'm one of them. But don't never get down here. Sabi niya, sana hindi ako katulad nila na pag once na may pumunta, ay i-disagree mo na. No? Ngayon sabi niya, I was told in something like this other day. A group in Arizona called my attention to that. A ministerial group said, the only thing that we have against you, Brother Branham, is one of the things, the people that comes out here with you, we can get them to go to church anywhere. So ang sabi niya, unless na ang iyong tagasunod ay hindi nakabilang doon sa iglesia, malaya na siya pumunta sa ibang iglesia. Pero ang sabi ni Brother Branham, hindi ganon. Hindi ganyan. Ang sabi niya, they will go to church. I said, sabi niya, well, we told them they was welcome to come. Ang sagot ni Brother Branham, welcome pa rin siya na pumunta. Welcome pa rin siya pumunta. Now, I know they put a pressure on you and want you to join, but you don't have to join. But put them kids in Sunday school somewhere and you go to church, don't sit at home, go fishing and hunting and things like that on Sunday. So yun, may mga bagay pa dito sa baba na sinabi niya na like the other day, this some person called up wanted to know about that. He said, these ministers out there, this fellow down there that once discussed that, he said, this against your Assembly of God. If any assembly ministers happen to pick up this tape, I want you to tell me, when was I ever against the Assembly of God man or any other man? Wala siyang against doon sa kahit na anong assembly. Why is it? When your own headquarters admit that I have sent to you 750,000 of my children that I begotten to Christ, how I am against the Assembly of God? Why am I against the oneness? I'm not against no oneness. Assembly of God, Church of God, or no man against every system that separate man. So, against si Brother Branham doon sa sistema. Hindi siya against sa oneness, hindi siya against doon sa Presbyterian, but he against the system. Sistema na ginagawa nila. Amen? So tayo, salamat sa Panginoon sapagkat ang Jesus Christ Son of Revelation ay welcome sa lahat kahit agree, disagree ka man. Amen? Hallelujah. Praise God. So, ang larawan ng Diyos, yung imahe ng Diyos ay kinakalkate sa bawat buhay natin individual. Amen? Praise God. At itong nangyayari na to, at binasa natin sa Revelation chapter 12, at ito din yung nangyayari sa panahon nila noon.
Kaya kanina ang kanta napakaganda. When my heart is crying and groaning, hindi pinabayaan ng Diyos yung bayan ng Israel. Amen? Kung kayo ay tumawag sa Panginoon, hindi kayo pabayaan sapagkat ang pangako ng Diyos, I will send you the Comforter, the Redeemer. Amen? Hallelujah. Praise God. So, masaya ako sa Panginoon sapagkat binigay sa atin yung kanyang klaseng attitude, character. Nawa ay ma-adapt ninyo. No? Hindi lang nawa, kailangan ma-adapt ninyo sapagkat yan ang magliligtas sa inyo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, punta tayo sa Revelation chapter 12. Ang oras ko ay napakaigsi lang. So, yung pananambahan natin, reminders. Alas 8 ng umaga. Amen? Hindi alas 10. Alas 8 ng umaga, no? So, yung music nandito na. Siguro mga 8 o 7:30. Nag-prepare na sila. Amen? Praise God. So, I believe na yung design ng bawat ginagamit ng Panginoon ay naroon. Sinisikap nila gawin yun. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay ibibigay sa kanila. Yun ang pangako sa kanila. Amen? Napakaganda yung tinig kanina para akong nasa paraiso. No. Naranasan niyo yun? Nung si John ay nakutak, I was in the spirit, nakita niya yung mga hiwaga ng Panginoon. Amen. Praise God. So, punta tayo sa Revelation chapter 12. Buksan natin yung Bible natin. Lumit na, no? Sige. Sabi nito, hindi na kayo mga kapatid. And there appeared a great wonder in heaven. Ito yung Revelation 12, woman. A woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. So ano daw yun? Mayroon daw umapir in great wonder in heaven. So, pag sinabing great wonders in heaven, ito yung mga bagay na pangyayari na hindi nagaganap kailanman sa kanila. Amen? At noon lang nagaganap. At kailan ito magaganap? Hello? Praise God. So, magaganap ito after the rapture will take place. Amen? Hallelujah. A woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Amen. Alam naman natin ang babae ay symbolize the nation of Israel. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung bayan ng Israel ay mayroong dalawang kautusan na kung saan yun ang tinutungtungan nila. Amen. Yun ay ang law. Hallelujah. Yun yung Torah. But sabi niya, under her feet and upon her head a crown of 12 stars. So, mayroon silang law, the oracles of God. So, yung oracles of God, ito yung hindi naintindihan ng mga Israelites. Amen? Yung oracles of God, ito yung mensahe ng Diyos na para sa mga hintil. Amen? Hallelujah. So, kung makikita natin, si Pablo ay ginamit ng Diyos. Amen? Siya ang nagayag patungkol sa mystery. This oracle is the mystery of God. Revealed not in the Old Testament but in the New Testament. At sino ang nag-declare dito mga kapatid? Only Paul can hold. Only si Pablo yung umawag at naka-receive ng revelation of the mystery of God. In the wisdom of God, in the mind of God, nakita ni Pablo. At nakarating si Pablo hanggang sa third heaven. Amen? Ang third heaven, yun ba ay literal third heaven? Na pumunta si Pablo sa ikatong langit? Hello? Literal, si Pablo pumunta sa langit? Si Pablo, lumipad, lumipad ba si Pablo? Ha? Anong klase yun? That is the revelation given by Paul. Amen? Hallelujah. Kung ikaw ay nakarating sa third heaven, hindi ka manghihina. At may word ka araw-araw, gabi-gabi sa Panginoon. Amen?
Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nahihilabot ako sapagkat the anointing of God ibibigay sa inyo pag sinunod nito. Alalahanin niyo yung bayan ng Israel. The only thing he do, he obeyed the promise of God. Hallelujah. Na mayroon silang refuge na paglalagyan. At tayo mga Gentile, mayroon ba tayong refuge na paglalagyan? Amen. Mayroon. Mayroon tayong pagtataguan. Hallelujah. So, tingnan natin na sabi niya, and upon their head, a crown of 12 stars. Pero, bago siya makaranas, bago siya makarating, bago niya magkaroon ng crown of 12 stars, kailangan munang maganap ang promise kay Abraham. Hallelujah. Magkakaroon lang siya ng crown, which is the 12 crowns, pag naganap na-fulfill na yung pangako ng Diyos na kung saan siya ang maghahayag ng 12 patriarchs of Israel. Hindi siya magkakaroon ng crowns unless ma-fulfill yung pangako ng Diyos na He was the father of all nations. Pangako yan kay Abraham. Amen? Hallelujah. So, pasensyahan ninyo ako doon sa kaunti kong alaman na binigay ng Panginoon. God only revealed to me and unto you. Hallelujah. So, mayroon siyang crown, 12 crowns. Hallelujah. So, and she being, verse 2, and she being with child pride, traveling in birth, and came to be delivered. Ang sabi niya dito, kanina napakaganda yung kanta. Parang ako ay, nung dati persecuted ako. No? Na gusto ko, lagi akong tumatawag sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ang Diyos, pag ikay tumawag, ang kanyang sagot ay nandyan. Nabasa ko kanina, yung panalangin ng mga banal, binibigkas pa lang ang kanilang panalangin, yung sagot na doon na sa kanila. Nawala na sa isip ko yung talata na yun. Ganun mga ano. So, sabi niya, and she bring me the child, traveling in birth and pain to be delivered. So, bago siya sa sinasabi ng Isaiah chapter 66 verse 7. So, ano ito? Basahin muna natin para malinaw natin. Okay, Revelation 12. Sana naka-record yung ano ko, hindi ko na-record yung 6:7. Before the travel, she brought forth before him she was delivered of a man-child. Amen. So, ang sabi kasi dito sa verse 2 ng Revelation 12, and she being with child, crying, traveling in birth, and pain to be delivered. So, bago magkaroon ng pain, ang sabi dito sa Isaiah chapter 66, before she travailed, she brought forth. Sino yung kanyang i-brought forth? Before her pain came, she was delivered of a man child. Alam naman natin na ang bayan ng Israel, bago sila ma-disperse, amen, bago sila makaranas ng sakit, nilagay na ng Diyos sa kanilang mga posisyon. Amen. Inilagay ng Diyos ang bayan ng Israel sa kanilang posisyon at nung nailagay na, doon na sila nagkaroon ng traveling pain. Bakit? Pinersecute sila after that. Amen? At pinaghahanap sila, pinaghunting sila, at pinagpapatay sila. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ganyan, na-disperse sila, mga kapatid. Yung bayan ng Israel, they walk and travel in pain. Nagkaroon sila ng, nawala sila doon sa kanilang sariling bayan sapagkat tinugtog yun, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, ang sabi dito, travel in birth and pain to be delivered. Verse 3,
Nung nagkaroon ng appeal yung great wonders in heaven, a woman clothed nandoon sa ano. Ngayon, in verse 3, and there appeared another wonder. Ang sabi roon, another wonder in heaven, and behold, a great red dragon. Sino yung red dragon? Having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. Tingnan natin yung pagkakaparihan nila mga kapatid. Itong woman na to ay nakasakay, yung paa niya ay mayroong buwan, no? Sa kanyang kanan. At mayroong crown, 12 crown. At nag-appear din in heaven, yung red dragon. Ano mayroon sila? Mayroong 7 heads, mayroong 10 horns, may 7 crowns din sila. Amen. Kaya lang ang crowns nila, pito lang. Amen. Praise God. Pito lang yung crowns nila. At ano ang symbolize ng red dragon? Sino siya? Hallelujah. Ito yung kapangyarihan, spirit of Satan. Hallelujah. Tingnan mo ang kapatid katabi mo. Kung may spirit of God yan. Hallelujah. Amen. So yung red dragon, red is symbolize of blood. Amen. Ano ba yun? No? Persecution. Yan ang nangyayari. Red dragon, matandang dragon. Having 7 heads. Yung 7 heads represent ng 10 kingdom. According to 7 heads is represent the 7 event na nangyari sa lupa na nakita ni John. When John appeared into the wilderness, nakita niya yung 7 heads na lumalaganap sa lupa. Ngayon, yung 10 horns, ang 7 crown upon his head, itong 7 heads ay 10 kings, I believe. No? 7 kingdoms. Ang sabi nga ni Barbara na, may ibang nagsalin na itong 7 is the 7 continents. No? But it is the 7 kingdoms na ang namumuno dito ay yung red dragon. Amen? So, 10 horns and 7 crowns upon his head. So, basahin ko lang yung yung red dragon, yung may crown, yung 7 heads, mayroon din dito sa Revelation chapter 13. And I stood upon the sand of the sea. Pwede bang magbasa si Sister Jaya? Nakasunod ba si Sister Jaya? O, tingnan natin na, yung mga hindi nakasunod sa Bible. Okay, Sister Jaya. Revelation 13, verse 1. And I stood up upon the sand of the sea, and I saw the beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon the horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. Amen. So, yung nakita dito sa Revelation chapter 12 ay the same beast na nagaganap dito sa Revelation chapter 13. Hallelujah. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horn 10 crowns, and upon his head a name of blasphemy. So, mayroon daw sa kanyang ulo nakasulat blasphemy. Verse 2, and the beast which I saw was like unto a leopard,
And his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, and set and his seat, and great authority. Tingnan natin mga kapatid. Itong lumabas na hayop sa lupa, mula sa dagat, yung sea, mayroon siyang 7 heads, represent the 10 kingdom, no, na pinagarian. Itong kingdom na to ay 7. Ang una na lumaganap ng kingdom na ito ay yung Egyptian Empire, na kung saan ang bayan ng Israel ay nakubkob ng mga ng Egypt sa pamumuno ni Nabucodonosor. Praise God. Hallelujah. At pangalawa, so yung unang ulo na kung saan yung Egyptian Empire, noong si Pharaon, no, pinipersecute niya ngayon yung mga Israelites. Hallelujah. At ginamit si Moses para ang bayan ng Israel ay maahon doon sa Egypto. And after that, binigyan ng pagkakataon na makapasok yung Assyrian Empire. Amen. So, we scared away the 10 tribes, hallelujah, captured into the Median. So, yung nangyari yan, after doon sa Egyptian Empire, at binigyan ng pagkakataon na makapasok yung Assyrian Empire. Tinugtog din sila at nakuha yung 10 tribes, no? At nakaptive din. After nun, yung Babylonian Empire, na Israel ay nakugkob din within, I believe, 70 years captivity in Babylon. Amen? Hallelujah. Kaya umayak dito si Jeremiah. Panginoon, kailan mo i-restore, i-rebuild yung bayan ng Jerusalem sapagkat ang bayan ng Diyos ay desolate. Amen? Praise God. Hallelujah. Umiyak siya. Tatandaan natin yung panaginip ni Daniel, mga kapatid. Hindi makita, hindi may larawan ni Daniel kung ano ito at hindi niya maintindihan. Nanalangin siya sa Panginoon at nagkaroon, binigay, pumunta isang matanda at pinayag sa kanya, which is the angel, at ayun, no? Pinayag sa kanya na itong kaharian na to, ito yung lalaganap sa lupa. Yun lang yung nakita niya. Pero dito sa Revelation chapter 12, yung 7 heads, 7 crowns, 10 crowns, ito ay naganap mula sa 7 pagdating ni Kristo, then the 7 church age hanggang sa panahon ng tribulation, mga kapatid. Ito yung kaganapan nila. Although ito ay sa panahon ng tribulation period. Amen? Praise God. Hallelujah. So, Babylon, Judah captive into Babylon within 70 years. Hallelujah. Persian Empire. Pangapat. No? Pangapat siya. Restore the Jew to their own homeland. No? Ginamit ang Persian Empire para ang mga Hudyo ay makabalik sa kanilang bayan, which is the bayan ng Israel, at nagkaroon sila ng independent nation. Ginamit sila at pasalamat sila sa Panginoon sapagkat yan ang pangako ng Diyos sa Isaiah chapter 19 verse 21. Hallelujah. Isaiah 19 verse 21. Praise God. Mga kapatid, yung mga bago, kung hindi niyo ito naintindihan, ay magtanong kayo, magkaroon kayo ng pusong kapagtanong. Praise God. Tingnan natin verse 18. Verse 18. 19:18. Sino magbasa? Tingnan siya. Ha? Brother Ali? Sige na, Brother Ali. Mayroong tinutukoy dito na 5, no? Pero itong 5 na to ay naganap na daw. Pero mayroon pang 6 na darating at pang 7 sa
Sabi sa Revelation, maya, buksan natin yan. Isaiah 19:18. Ah, Sa araw na iyon ay magkakaroon ng limang bayan sa lupain ng Egipto ng mga magsasalita ng wika ng Kanaan at magsisusumpa sa Panginoon ng mundo. Isa'y tatawagin ang bayang diba. 19. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang tungkana sa Panginoon sa gitna ng lupain ng Egipto at isang maligisang kana na iyaon sa Panginoon. Magiging pinakatanda at pinakasaksi sa Panginoon ng mga mundo sa lupain ng Egipto sapagkat sila'y masisigain sa Panginoon dahil sa mga mamimilaki at magsusubo ng isang pagkakakas at kanilang pililigtas sila. 21. At ang Panginoon ay magkakilala sa Egipto at magkakilala ng mga Egipto. Ang Panginoon sa araw na yaon ay sila'y magsisisimbag na may luhain at alay at magsisipalimata ng kanagal sa Panginoon at itabayo. amen. At although hanggang 25 yan, mga kapatid. So, tingnan natin dito. Nung nakabalik sila sa bayan nila, doon lang muli nakabalik yung paghahandog nila. Amen? Pero doon na na-scatter sila, wala ba silang paghahandog? I believe mayroon din sila. Because he was faithful. The true witness and the faithful in his Creator. Amen? Bagamat sila ay wala doon sa kanilang bayan, mayroon din silang paghahandog. Tipong nalawan sa panahon natin ngayon. Kahit wala tayong sariling tahanan at pupunta tayo sa ibang tahanan, may dala-dala tayong mga handog, mga kapatid. Handog na susunugin. Masaya sila nung nagkaroon sila ng independent nation. Amen? Hallelujah. So, pangako kasi ng Panginoon yun. Na sabi niya, na in that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the Lord. Amen. Hallelujah. So, lahat ng tao o lahat ng tinawag ng tao nasukat na iyong paghandugan. Amen. Hello mga kapatid. Mayroon ba tayo mga altar? Basta ng konti lang. Hindi altar ha, na sasabihin natin, maglalagay ako ng altar para ako lang maghandog. Maglalagay ako ng altar dito, ako lang maghandog. Hindi, isang altar yun na ang paghahandogan ninyo ay ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa New Testament, walang iba na pwede natin paghandogan yung pangalan na nandoon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nakita nyo? Hallelujah. So, pakunti, sana ay matapos ko ito. Talagang, So, gano'n nangyari. At after that, after ng Persian, I believe the Grecian Empire. After ng Grecian Empire, yung Roman Empire, dumating. At yung Roman Empire na to ay nagkaroon ng sugat. Amen? Nung nagkaroon siya ng sugat, ano ang nangyari? Pinagaling din. Diba? So, nandito yun sa Revelation. Kanina, may tinatanong kasi ako. Ang sabi niya, huwag ka sa akin magtanong. Saliksikin nyo yung internet nandoon. Nung sila saliksik ko yung internet, tayo naman magbukas. Wala akong pwedeng pagtanungan kundi ang Biblia. Amen? Yung Biblia sumagot. Amen? Hallelujah! Sabi niya, kung wala kang mapuntahan, pumunta ka dito. Nandito yung sagot, pinaliwanag niya isa-isa. The same Spirit that worked even in the Old Testament and connect to the New Testament until the tribulation period, mga kapatid. Hallelujah. The Red Dragon, nagko-combine, parang yung Red Dragon na to, parang pusit. No? Alam niyo bang pusit? Ha? Praise God. Minsan mamumula, minsan maninilaw. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung mahipa. Praise God. Amen. Itong Red Dragon parang
Parang pusit, nakikita ko kanina, parang pusit. Siya lang mismo ang nag-iba-iba yung kanyang larawan sa bawat kapanahunan. Hallelujah. So, kita nyo dito sa Revelation 13 kanina, sabi niya, siya ang nagbigay ng authority. And the dragon gave him his power. Kanina binigay. And his seat and great authority. And I saw one of his seat as were wounded to death. That is the Roman. And his deadly wound was healed. And all the world wandered after the beast. And he worshipped the dragon, which gave power unto the beast. And he worshipped the beast, singing, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? And I believe that is the European Union. No? Wala sa kanila pwedeng makadigma sa kanya. Noong pangalawang beast na umahon, mula sa lupa, at kanino represent yun? Ha? Represent in the Mediterranean Sea, which is the American. No? The American nation. No? Mula sa lupa. Praise God. Hello? Amen. So, ang sabi niya, ang larawan nito, mga kapatid, and they worship the dragon again and give power unto the beast, and they worship the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? Akala niya na walang makakatalo sa kanya. Amen. Para bagang sino siya. Pero may pangako ang Panginoon. Didigmain siya at sila matatalo. Pagbaba ni Kristo, after the tribulation period, habang nag-aaway sila, 10 horns, kasi bakit mga kapatid? Yung itong woman na nakaupo, no? Binigyan siya ng kapangyarihan ng 10 horns. Na-realize ng 10 horns na sila, ang kanyang labi, ang kanyang pamumuso ay nandyan. Nakita niya, yung blood of the Lamb pinagpapatay nila, mula sa panahon ng Episo hanggang sa panahon ng martyrdom, the 6 million Jew was martyred. Hanggang sa tribulation period, nung umahon yung 2 prophets, kaya na nakaranas ang bayan ng Israel, nakatakas sila. At sininyuhan ng 144,000. At ano ang mensahe ng 144,000 mga kapatid? The everlasting gospel. At mayroon silang awit. At ang awit na to, walang iba na kaunawa kundi sila mismo, mga kapatid. At anong klaseng awit ito? Ha? Fear God. Ang sabi niya, doon sila naligtas. And this 144,000 defeated. At sinabi niya, nung binilisan sila ng white robes, nakita ni John. Ang sabi niya, sino ba ito yung may binilisan ng white robes? Sila yung nanggaling sa tribulation. Ibig sabihin, sila ay kabilang sa mga banal ng Panginoon. Amen? Praise God. So, hindi ito awit na Panginoon. Ha? Naman kita. Hindi yun mga kapatid. Praise God. Awit ng papuri yun sa mga banal. Hallelujah. Banal. Sabi niya. Ang kapangyarihan ay binigay sa amin. Wisdom and knowledge was found to us. And unto me. Hallelujah. Doon yun sa Revelation 14 nata yun. Ha? Awit ng 144,000. Ito, sa verse, chapter 14. Sabi niya, And I looked and saw a lamb stone on the Mount Zion, and with him 144,000 having the Father's name written in their forehead. Hallelujah. And I heard a voice from heaven as a voice of many waters, and as the voice of great thunder. Hallelujah, verse 2. And I heard a voice harping with their harps. Hallelujah, umaawit sila. Ang awit nila nagagaya ng lakas-las ng tubig. Napakalakas ang awit nila. They sung in the spirit, they sung with understanding.
Kaya nga tayo mga kapatid, kung tayo ay umaawit sa Panginoon, umaawit tayo na mayroong pangunawa, mayroong revelation. Amen? Praise God. Hindi tayo umawit na parang, hallelujah, parang antok na. No, pikit-pikit na yung mata. Kala mo pikit-pikit, ganyan-ganyan lang. Tayo mga anak natin, mga kapatid. Turuan natin sila. Habang sila ay umaawit, habang tayo umaawit, ipapikit natin yung kanilang mga mata. Para natin sila na makarating doon sa dimension ng Panginoon. Amen? Praise God. Huwag natin hayayaan na kung saan lang mapunta yung mga anak natin. Liliwaliw lang. Praise God. So, ang sabi niya sa verse 3, nandito, and the song, as it were a new song, before the throne, and before the four beasts, and the elders, and no one could learn that song, except the 144,000. Hallelujah. But the 144,000, which were redeemed from the earth, sila yung mga tinatawag na tribulation saints. Amen. Praise God. Hallelujah. So, sabi niya, no one could learn that song, that revelation, except the 144,000. Ang sabi niya, anong klaseng revelation yun? Ha? Anong klase yun? Na-realize nila na ang kanilang Redeemer na tinanggihan sa panahon nila, praise God, yun pala ang magliligtas din sa kanila at yun din pala ang magbibihis sa kanila ng white robes. Amen? Hallelujah. Praise God. Sa panahon natin ngayon, kung wala tayong recognition patungkol doon sa anak ng Panginoon, pag hindi malinaw sa atin sa pagkakilala sa Kanya, hindi ka may bihisan ng puting damit, the white robes. Mga kapatid. Amen. Gusto niyo bang mabihisan? Praise God. Palakpakan natin ang Diyos na banal. Amen. Hallelujah. So, ang mensahe niya, sabi niya, hallelujah, and this verse 4, these are the which were not defiled with woman, for they are virgins. Kabilang pala ito yung foolish virgin or so Matthew 25, mayroong wise, mayroong foolish virgin. So dalawa yan. Yung wise virgin, before the rapture before the tribulation will take place, the wise virgin was in the end. Amen? Nawala na yung wise, na-rapture sila, at sino yung naiwan? The foolish virgin. This foolish, ano ang mangyayari sa kanila? Papayuhan sila. Sabi niya, bumili kayo ng langis sa labas. Bumili kayo ng langis sa labas. Bibigyan kayo ng langis isang garapon. At ibubuhos sa iyo. Yun ba? Yung kanilang nabili? Katapos ikaw ay you are already in the rain, mayroon na kaming langis. But not, hindi yan langis yun, mga kapatid. Langis yan ng paghihirap. Amen. Sapagkat ang foolish virgin ay maghihirap, and they will be in it. Amen. Nung na-realize nila na itong dugo na to, na dumanag sa Kalbari, yun palang magliligtas sa kanila, na-realize nila yun, mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi nga, verse 4, these were which not defiled with woman, for they are virgins. These are the which follow the Lamb, whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruit unto God and unto the Lamb. Hallelujah. First fruit, mayroon tayong resurrection. Ang resurrection natin ay mayroong third part. The first part, first phase resurrection, second phase resurrection, and the third phase resurrection, and the last is the tribulation saint. We are resurrected. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. And I saw another angel flying in the midst of heaven. Ayun na. Having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and every nation, kindred, and tongues, and people.
Hallelujah. Saying with a loud voice, fear God and give Him glory, for the hour of His judgment is come. Hallelujah. And worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Hallelujah. Na-realize siya ng 144,000. Amen. Hallelujah. So, verse 9, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worship the beast at his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of wine of the wrath. So, ibang istorya na to mga kapatid. Sabat ang story nito ay narito po sa Revelation chapter 17. Nung tinutukoy dito yung image of the beast. So, Revelation chapter 17, tingnan natin mga kapatid. Sino mo magbabasa? Pwede ba si, anak ni Barino? Sino yun? Yung Sister Sheila? Ay, Sheena. Okay, Sister Sheena. Verse 1 hanggang 5. Chapter 7, Revelation 17, verse 1. Then one of the seven angels who had the seven bowls came and talked with me, saying to me, Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. 2. With whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast, which was full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. 4. The woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her fornication. 5. And on her forehead her name was written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and the abominations of the earth. Amen. Praise God. Dito sa Revelation 17 mga kapatid, dito na pinapakita ng Panginoon kung paano niya hahatulan yung beast, the woman, no? Praise God. Sabi nga, under came one of the seven angel, which had the seven vials. Sino yung pinaakyat niya? Pinakita kay John. Amen? Halika at ipapakita ko sa iyo yung babaeng nakaupo sa many waters. Nakaupo sa maraming tubig. Maraming tubig ba sa Tagalog yan? Ha? Many waters? Oh. Ano ang tinutukoy dito sa Revelation chapter 17 verse 1? Many waters. Ang waters na to ay represent people, tongues, and kings. Siya ang nakaupo doon. Hallelujah. At mayroong nagdidikta sa kanya. Kaya nga mayroon tayong dictator eh. Sinabi, dito mayroon kayong praise God, hallelujah. Yung dictator, alam niyo mga kapatid, yung dictator nito, hindi masama magkaroon ng dictator. Kung ang dictator na to ay galing sa Diyos, amen? Hello? Hindi masama na magkaroon ng dictator sapagkat ang Spirit before the throne of God, He is the dictator for all the saints in the 7 church ages. Amen? Praise God. Ano ang purpose nun? Ano ang dictator ng Diyos? Para gawing imahe ang kanyang mga pinili. Gawing image like unto the Son of God. No? Hindi imahe like unto the image of the beast. No? Dual yan, mga kapatid. Itong beast na to parang Revelation chapter 6, the white horse. Ngayon, nag-appear wonders in heaven, nag-appear din sila. Nung nagkaroon ng heads, nagkaroon ng crowns, may crowns din sila. Yung nagkaroon ng names in their forehead, may names din sila. Pero anong pangalan nila? Blasphemous. Blasphemous. No? Pero anong pangalan ng mga pinili ng Panginoon? Pangalan nila, Word of God. Amen? Nakita nyo? Hallelujah. Ngayon, tingnan nyo yung mga katabi. Mayroon ba nakasulat dyan sa kanilang noo? Ha? Ano nakasulat dyan? Tingnan nyo nga. Ha? Ano nakasulat? Baka may nakasulat dyan, Enre. No? Hindi naman gano'n. No?
Tingnan natin mga kapatid. With whom the kings of the earth had committed fornication. Nakita niyo? The king of the earth had committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with wine. Aber, fornication. Praise God, mga kapatid. Mayroon tayong mensahe. Huwag tayo makinumatog doon sa mga bagay ng mga mundo. Amen? Praise God. Mayroon tayong message na kung saan ikaw ay aahunin doon sa giwa ng sanlibutan at dadalhin ka doon sa larawan ng Panginoon. Amen? Praise God. Pero hindi nila ito nire-recognize at binabaliwala nila. Darating yung araw, yung galit at puot ng Panginoon ay darating sa kanila. Amen? Sana hindi na natin danasin yung puot ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ang sabi niya, so he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet color beast. Hallelujah. The scarlet color beast full of names of blasphemy. Yung beast na to, siya ay mayroong full of nakasulat ang pangalan, hindi sa noo, kundi sa hayop. No, walang sinabi dito na sa noo isinulat yung pangalan ng pangmumusong. Kundi ang hayop nakasulat mismo sa kanya yung pangalan ng pangmumusong. Praise God. Having 7 heads and 10 horns, and the woman was arrayed in purple and scarlet color, decked with gold and precious stones, and birds having golden cup in their hand, full of abomination and filthiness of their fornication. Punong-puno ng karumihan. Kaya mga kapatid, pag once na bumaba na at inaglihan ng 10 crowns, 10 crowns or 10 nation, na siya ay makaupo, no? In this planet earth will become desolate. Amen? Full of filthiness. Full of abomination and blasphemy. Amen? Sa buhay natin nangyayari yan. Kahit ngayon pa lang, nangyayari na yan. Anong nangyayari sa mundo natin? Pinapayagan na ng mag-asawa, babae, lalaki sa lalaki. Anong mangyayari dyan? Hallelujah. Napakasaklap ang mangyayari. No? Full of abomination, fornication. Siya ang may dala nito. Praise God. So, pagdating sa iglesia, hindi inalaw yan, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ang maghahatod sa kanya. Amen. Dito, hatulan at pinaliwanag sa kanya. Ano ang mangyayari sa kanya? Hallelujah. And upon their forehead was a name written, Mystery, Babylon, the great, the mother of harlot and abomination of the earth. Amen. Kasuklang-suklang na babae. And I saw the woman drunken with blood, the martyr of Jesus, and when I saw it, I wondered with great admiration. Sinabi yan ni John. And the angel said to me, wherefore is thou marvel? Ano marvel sa Tagalog yan? Hindi ka ba nagugulat niya? Ha? Hindi ka ba nagugulat dito? No, mga kapatid, hindi ba kayo nagugulat? Na mayroong mga fornication. Dala ng babae. Oh, ang sabi ni ng angel sa kanya, hindi ka ba nagugulat dyan? And I will tell thee the mystery of the woman. Binigay sa kanya. And of the beast that carried there which had the 7 heads and 10 horns. Ito pinaliwanag natin dito sa baba. Ang sabi niya, hallelujah. And there is in mine which had wisdom, verse 9, the 7 heads are 7 mountains. Sabi niya sa verse 9, mountain on which the woman seated. 7 mountain, which is the 7, kanina pinaliwa, sinabi ko na, the 7 mountains, which is the 7 nation, the 7 kingdom, na pinagarian ng babae. Siya may control nito. And then, ano pa? Ang verse 10, and there are 7 kings, 5 are fallen, and 1 is, and the other is not yet come. Tapos na daw yung 5, pero mayroon pang parating. At sino yun? And that is the Roman. Hallelujah. At sinabi niya dito,
unless 5 are fully, and one is, and the other is not yet come. And when he cometh, he must continue a short space. Verse 11. And the beast that was and is not, even he is the eighth, and is of the seven, and going into perdition. Tingnan natin mga kapatid. Sabi niya dito sa verse 10 natin. And there are 7 kings, 5 are fallen, and one is, and the other is not yet come. And when he come, he must continue a short Space. No? short space na ano siya, nasugatan. And the beast that was and is not, even he is the eighth, and is of the seven. Ang ibig sabihin nito? And going into perdition. Kagabi, kahapon, naguguluhan ako. Sabi ko, siya yung ikapito. Mayroong na rin tinapakwalo. Sino siya? Siya na. Praise the Lord. Yung ikawalo, siya din pala. Amen. Dinadaya lang, mga kapatid. Sabi ko nga, parang horse rider eh. Parang kasi, paiba-iba yung kulay, pero dinadaya lang. The same spirit that anoint this we have 7 weeks. Siya yung nag-anoint, mga kapatid. Napakarami. Hallelujah. Hallelujah. Sana makita niyo yung espiritu na ito, mga kapatid.